Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Luke, chapter 7, verses 1 to 10. Luke 7, 1 to 10. Ito po yung tungkol sa Roman official, isang centurion. Kapitan siguro ang ranggo nito. Siya ay may alipin, servant na naghihingalo, nag-aagaw buhay. Kaya nais niyang dumulog sa ating Panginoon. Kaya nagpasugo siya sa mga apostoles. At saka ang mga apostoles ang lumapit sa ating Panginoon. Sabi ng mga apostoles, may isang sundalo, isang opisyal, mataas ang ranggo, na mahilig tumulong. Nagpatayo pa nga siya ng sinagoga, simbahan, para sa masa. Balitanda ng kanyang pakikisa sa damdamin, sa paniniwala, sa pagtulong sa kapwa. Ngayon, meron siyang alipin na naghihingalo, nag-aagaw buhay, may sakit. Kaya nagpaabiso siya. Kung pwede, mapuntahan nyo at pagalingin ang kanyang alipin. Agad naman sa napakinggan natin Panginoon, agad siyang natuwa. Dahil nga mabait yung centurion, yung Roman official. Kaya sabi niya, halika na, puntahan natin. Dahil tumutulong nga. Kaya pinuntahan. Malapit na sa bahay, lumabas yung mga alipin na kanang mga adult. Panginoon, sandali lang. Parang pinigilan ang ating Panginoon. Tapos, saglit lang, lumabas na din yung Roman official. Panginoon, napakabuti nyo. Hanggang dito lang po kayo. Nagtaka lahat. Galingi niya ang tulong ng Panginoon, pero sabi niya, hanggang dito lang kayo dahil hindi karapat-dapat ang aking tahanan na tumanggap sa isang katulad nyo. Ano ang sinasabi niya? Sinasabi niya, napakadakila nyo. Isang hamak na tao lang ako. Hindi karapat-dapat ang aking tahanan na tanggapin kayo. Yun ang sinasabi niya. Tapos nagpatuloy siya, ako ay isang opisyal. Marami akong alagad. Nagsisilbi sa akin. Marami akong mga tauhan. At pag inuutos ko sa kanila, lahat yun ginagawa nila. Kung ano gusto ko, lahat yun nangyayari. Kaya Panginoon, naniniwala ako. Hindi na kayo kailangan pumasok pa sa bahay ko. Sabihin nyo lang. Gagaling na ang aking alipin. Nagulat ang ating Panginoon. Sabi mo, sabihin nyo lang, bigkasin nyo lang. Naisin nyo lang. Will it, and it shall be. Kaya, humarap ating Panginoon sa mga apostoles. Sabi niya, sa buong Israel, ngayon lang ako nakatagpo ng ganito kalakas na pananampalataya. Ganon, ayon sa iyong winika, gagaling ang iyong alipin. At yung oras na yon, gumaling nga ang kanyang alipin. May lumabas nga nakakatandang alipin. Sabi ng nakakatandang alipin, Master, Panginoon kamo, magaling na po ang aming kapatid. Kaya lumuhod ulit yung centurion, nagpasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Sabi natin, Panginoon, mayo ka hanggang mapayapa. Umalis na sila. Hanga-hanga sa buong Israel. Hindi ako nakakita ng pananampalataya kasing tatag, kasing laki ng kanyang pananampalataya. At the outset,
ang pinag-usapan pananampalataya. So kung titignan natin, una, ang humihingi ng tulong ay isang centurion, isang Roman official. Hindi po siya kabilang sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya kabilang sa piniling hinirang ng mga tao na sadya ng Diyos na iligtas. Kaya siya pera sana siya, hindi siya kasama. Ngunit sa pinakita niyang pananampalataya, pinagbigyan siya ng Panginoon. Ano bang pananampalataya ang kanyang pinakita? Di ba ang kanyang pananampalataya pareho din sa pananampalataya ng iba? Pareho din ng ating pananampalataya? Hindi po. Hindi. Ang kanyang pananampalataya ay kalintulad sa pananampalatayang pinakita ng Canaanite woman ng Samaritano. Mga taong hindi kabilang sa bayan ng Diyos, hindi hinirang. Yung hindi mo aasahan na maniniwala pero naniwala. At natatangi bukod sa lahat yung kanilang pananampalataya. May kaakibat nga pagpapakumbaba. Yes, humility. Faith entails humility. Wala pang faith kung walang humility, walang pananampalataya kung walang pagpapakumbaba. Bakit? Dahil ang ibig sabihin ng pananampalataya, kinikilala natin, maski tulong lang hinihiling natin, hindi maiwasan, madama natin ang pagka-Diyos ng Panginoon. Kaya kung madama natin yun, kikilalanin natin ang kanyang pagka-Diyos. At dahil kinikilala natin ang kadakilaan ng kanyang pagka-Diyos, lalabas ang pagkadukha ng ating pagkatao. Kaya hindi maiwasan, kung kikilalanin natin ang Diyos na dakila, tatanggapin natin na tayo ay dukhang nilalanglaman ng Diyos. Hindi maiwasan. Kung titingala tayo, makikita natin gaano siya kadakila, gaano siya kalaki, gaano siya kalakas. At tayo ay hamak na tao lang. Kaya, automatic po yun. Kung kikilalanin natin ang Diyos, magpapakumbaba tayo. Kung may tao mang kumikilala sa Diyos at hindi nagpapakumbaba, wala siyang pananampalataya. Dahil ang ibig sabihin ng pananampalataya, pagkilala sa Diyos, nga dakila, nga makapangyarihan, at kailanman hindi pwedeng may hambing sa mga tao. Kaya kung kikilalanin natin ang Diyos, automatic magpapakumbaba tayo. At kung ang ating pananampalataya ay may kaakibat nga pagpapakumbaba, yun, maantig ang ating Panginoon. At sasabihin niya, ayon sa iyong pananampalataya, mangyayari ito. 6:21-22, ano ba na iyong hilingin at ikaw ay naniniwala, matatanggap na. Diba? Matthew 21:22. Sana po, bagamat tayong lahat naniniwala, sana matutunan din natin ang kaakibat na pagpapakumbaba. Dahil walang pananampalataya kung walang pagpapakumbaba. Dahil ang pagpapakumbaba ay pagkilala na siya ay Diyos at tayo ay tao lang. May your will be done. To God be the glory at Maiorem Gloriam Dei. Amen. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless.